Ang ating pag-uusapan ngayon, na sabi nga ni Ate Je kanina, is about multitudes, no? Having, tawag doon, vision for multitudes. So, yun ang gusto natin na yung attitude ng bawat isa sa atin ay maging ganon. Na tinitingnan natin yung multitudes, yung binanggit nga ni Ate Je, na tingnan natin yung likod natin. Bigla tuloy talagang, pag merong ganyan mga challenges, biglang gumagana yung isip mo eh. Yung isip, nakikreate ng picture. And that picture is what we call vision. Sabi nyo nga, vision. Di ba pag sinabi kong, kunyari di pa kayo kumain ha, sino dito hindi pa nagtanghalian? Meron. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ba talagang sinadya nyo o hindi yung sinasadya? O talagang by force talagang di kayo nakakain? O wala kayo talagang pangkain? Sabihin nyo lang, marami pa kaming laing sa taas, saka may lugaw, okay? Maraming pagkain sa kusina. So, yung mga hindi nakakain, pag sinabi kong, kain tayo, di parang ang sarap ng inasal, di ba? Okay, ano na pipicture mo pag sinabi ko, nagbigay ako sa'yo ng inasal? Ano na pumapasok sa isip mo? Ha? Grabe naman itong mga to, extra rice talaga kaagad. Mag-isip muna kayo ng manok bago extra rice. Siguro talagang okay lang sa inyo extra rice sa kayong mantika doon sa inasal, no? Pinuulam nyo na. Okay, so nakaka-imagine ka talaga. Pag mayroon kang sinabing idea, automatic talaga pumapasok sa isip mo yung picture eh. Yung mind mo, ang unang nakakikita mo talaga, kaya ka napapaisip ng maraming bagay kasi merong picture na nagpa-flash sa'yo. Okay, basahin natin yung John 20 verse 29. Basahin natin. Ang topic natin specifically for this Sunday is becoming a man of vision. Yun, ikaw mismo. Sabi mo nga, ako. Okay, becoming a man of vision. Sabi sa John 20:29, Jesus said to him, "You believe because you see me. Great blessings belong to the people who believe without seeing me." Itong context, itong verse na ito ay hinango doon sa istorya na si Jesus nagpakita sa mga disciples. Pero may absent. Ang absent sino? Si Thomas. Wow, ang galing. Si Thomas. And noong napasama na si Thomas, nag-gate crash si Jesus Christ and nakalak daw yung pintuan. Imagine mo, glorified body na si God. Nakalak yung pintuan pero hindi ko alam kung bumukas yung pintuan or lumagos ang Lord. Ano yung tumagos? So pumasok si Jesus Christ and sabi niya, kasi sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala si Jesus yon. Imagine mo, tinuturo sa kanila, pero hindi nila akalain talagang babangon si Kristo on the third day. Hindi sila makapaniwala, unang kausap na nila, hindi pa nila maramdaman na si Jesus yon. Kasi nga wala sa hinagap nila na mabubuhay si Jesus, maaaring naiisip lang nila, baka kamukha lang to ni Jesus. Imagine mo, isa nagkipagkwentuhan na hindi pa niya napunan na si Jesus yon. O baka naman sobrang gwapo talaga. Dahil glorified body na di ba? So, si Thomas, sinasabi na ng mga kapwa niya disciples na pinagkakatiwalaan niya, kako-12 niya na ito. Pag sinabi ng kako-12 niyo, kapanipaniwala ba? Pag sinabi ng kako-12 niyo, libre kita. Niwala ka ba, nililibre ka niya talaga? Sabi ko, pag kako-12 mo, talaga mang katiwa-tiwala, yes! Pag sinabi ng kako-12 mo, nililibre ka. Biglang hindi na naniwala di ba? So, si Thomas, sabi gano'n, unless na ipasok ko yung daliri ko doon sa butas ng pinagpakuan sa kanya, hindi ako maniniwala. Kaya si Jesus Christ, nung nagpakita sa kanya, tumagos doon sa pader, sabi gano'n, talagang pinapasok yung daliri niya. And, ito ang pinagmula nun. Sabi ni Jesus Christ, eto tuloy ang napala ni Thomas, di ba? Sabi ni Jesus, great blessings belong to the people who believe without seeing me. Ang tanong, sino yung taong yon na hindi naman nakita si Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo at napunta dun sa tomb at nakitang wala na laman yung tomb at nabuhay na muli on the third day na naniniwala? Yun, parang dalawa lang isa yung tumaas ang kamay, isa lang yung nagsabing tayo yon. Sino yung mga yon? Tayo yon. Mas pinagpala daw tayo na hindi natin nakita, pero tayo ay naniwala. Alam niyo ba ang vision? Kaya ako pinik yung verse na yan, kasi ang vision ay parang ganyan. Hindi mo pa nakikita with your physical eyes, pero
As if na nakita mo na at pinaniniwalaan mo na mangyayari, that is vision, napipicture mo. Pag sinabi kong Ayador, ililibre kita sa Papa John's. Ako pag sinabihan mo ako ng gano'n, nag-i-imagine talaga ako ng setting. Diba pag sinabing, Pastor Aline, kain tayo sa Yaki Mix, sagot ko naman to, eat all you can. Alam mo, pag sinabi mo sa akin, pag sinabi mo, ito yung mga kasama, bago pumunta dun sa lugar na yun, nai-imagine ko talaga yung pwesto, yung yung kinukuha, paano naghihintay. Automatic, sino yung ganon? Pag merong sinabi sa'yo, nai-imagine mo na. Halimbawa, pag sinabing may outing ang primary 12, alam niyo ba na nai-imagine ko yung gagawin, pero pagdating naman ng event na yun, hindi naman exactly kung ano yung na-imagine mo, yun ang nangyayari, di ba? It's either mas maganda or medyo sumobra yung imagination mo. Hindi ganun kaganda. Tama ba yun? So, nangyayari yan sa atin. Anyway, talagang ganon ka-powerful ang vision natin. Kaya mahalaga kung ano yung gusto mong makita, yun talaga ang makikita mo. Okay? So if you want to see multitudes, at sinabi yun ng salita ng Panginoon, at sinabi ng mga servant ng Panginoon, multitudes are coming, ibig sabihin nun, kailangan paniwalaan mo yun at makikita mo talaga yung multitudes. Pero halimbawa, example niya, marami talaga nung dalaga si Pastor Aline, marami tumutokso sa akin, may gift of celibacy daw ako. Buti ngayon, di na uso yung mga gift of celibacy, no? Nung kapanahonan ko, alam niyo yung gift of celibacy? Alam niyo? Hindi. Ito yung tumatandang dalaga, hindi nagkakaasawa. Meron daw gift na ganun talaga na hindi nagkakaasawa. Buti na lang ngayon, parang hindi natin masyadong pinaniniwalaan yun. Ang pinaniniwalaan natin more ngayon, lahat ng tao na single, ay talagang merong nakalaan dyan na asawa. Sino naniniwala doon? Naku, lakas ng amen ng mga taga-suising, oh. Diba? Naniniwala. Yun eh, kasi may nakapagturo sa atin. Naniniwala kasi yung mga lalaki, kapain daw nyo yan, bilangin nyo yung ribs nyo, subukan nyo. Pero ang hirap, pa-x-ray na lang kayo. Talaga daw kulang. Kami kumpleto eh. Kasi sadya talagang merong panayang kapa nyo, baka kumpleto yan, baka may give up celibacy ka pag kumpleto na. Alam mo, sinasabi talaga, laging tinutokso sa akin yon. At talagang resist ko, talagang seryoso. In Jesus' name, I rebuke you, kuya. Mga yak-yak talaga ako. Kasi nakaka-nervyos di ba? Parang nandalaga daw ako. Pero alam niyo ba, sa isip ko, dahil laging sinasabi sa akin yon, lagi kong iniisip yung kasal ko. Talagang napipicture ko, ang wala lang talagang picture, yung mukha ng lalaki. Pero iniisip ko, paano ko, sabi ko, pag ako kinasal, makuha ng tip yung mga bata dito, kahit sinasabi lang may gift of celibacy, pag ako kinasal, sasayaw ako habang lumalakad ako sa aisle. Tapos nung nakakita ako ng Swan Lake, sabi ko, yung mga abay ko mala Swan Lake pag dumadaan ako, tapos napanood ko yung, ano yung mga, may dance something. Sabi ko noon, pag dumaan ako, nakaganon yung mga, nakapormang ganon yung mga dancers. Sabi ko, yun, tapos lumalakad ako, tapos sumasayaw din ako. Sabi ko, yun ang mangyayari. Tapos yung arrangement, talagang gusto ko yan, perfect yan. Hindi naman perfect. Maganda yung mga theme, yung color, nasa imagination ko na, yung cloth, gusto ko may ribbon yung mga chairs. Talagang na-imagine ko talaga lahat. Kaya, alam niyo nangyari? Siyempre, alam niyo na, dahil may anak na ako eh. Kinasal nga ako. Ang hindi ko lang talaga na-reach ng vision ko ay kung sino yung mapapakasalan ko. Hindi ko akalain na si Pastor Ramil pala yung taong mapapakasalan ko. Talaga sa iba, ay. Okay, Numbers 13. Bigyan ko pa kayo dito, ha. Tingnan natin, paano ba maging man of vision? Sabi sa Numbers 13, 26 to 33. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it.
all the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them. Okay. Alam niyo ba na ang storyang ito ay hinango doon sa yung nagpadala si Moses ng 12 spies. At yung 12 na yung bumalik. At pagbalik nila, yung lahat ng 10, nireport naman nila na talagang truly maganda yung lugar na papasukin natin. Pero nagulat na lang sila talagang si Joshua and si Caleb ay nauna muna nagsalita yung 10 Overpowered sila, 10 So nag-report sila, ang ganda nga, grabe ang lalaki ng mga tao nandun. Pero meron silang sinabing, But the people who live there are the Amalekites. Ibig sabihin, ang lalaki, ang daming tao. Grabe, yung mga size nila, parang lumiit yung mga muscles namin. Alam mo, Moses, yung muscles namin nandito, nalaglag. Nung nakita namin sila, yung ilang packs namin, nung nakita namin yung mga, ang tawag mo doon? Yung mga abs nila, grabe, talagang kulang. Walang sinabi yung mga abs namin, talagang nawalan sila ng loob nung nakita nila kung gaano kalaki yung mga taong palalayasin nila sa promised land. Pero sabi ni Joshua at ni Caleb, sabi nila, pero sabi niya muna, tumahimik kayo, pinatahimik nila lahat. Sabi niya, ano yung exact word ni Caleb sa kanila? Pinatahimik niya ang lahat and sabi niya, we should go up and take possession of the land for we can certainly do it. Bakit nasabi to ni Caleb? Meron akong 3 points na gusto ko na huwag nating kalilimutan. If you want to become a man of vision, huwag nating kalilimutan to. Becoming a visionary means, katulad ng ginawa ni Caleb at ni Joshua, number 1, they believe the word of God. Bakit nabanggit ni Caleb na huwag kayong mawalan ng loob? We can certainly do it. Magagawa natin to. Masasakop natin sila. Ibig sabihin si Joshua at si Caleb, nakita nila na masasakop talaga nila yung promised land. Makukuha nila kahit in spite na ang lalaki ng mga taong nandoon. Sa atin, kaya ba natin, alam niyo bakit nasabi ni Caleb yun? Why? Kasi si Caleb, merong sinabi ang Panginoon, I will give you yung promised land. Meron akong ibibigay sa inyo. You will go to the promised land flowing with milk and honey. Nung sinabi ng Lord na ibibigay ko sa inyo yon, talagang inangkin, kinuha yon ni Joshua at ni Caleb. Talagang na-imagine nila yon na nakatira sila doon. Kaya kahit anong makita nilang obstacle, hindi nila kinatakutan yon. Kaya ang sabi nila, we can certainly do it. Ibig sabihin nito, when God said to you, or kaya when your leader said to you na, alam mo, nakikita ko, ate, kuya, magkakaroon ka ng cell. Kaya mo bang paniwalaan yon? Kaya mo bang sabihin, I can certainly do it, ate? O kaya sasabihin mo, consider it done. Magkakaroon ako ng cell. O kaya pag sinabing multitudes are coming, darating ang maraming young people, ang maraming tao, dati, mapupuno yung upuan natin sa likuran. Nakikita niyo ba yon? Na mapupuno yung upuan natin. Pinag-iinitan natin. Every time na may nagpipreach dito, every PM celebration, pinag-iinitan talaga yung upuan sa likuran eh. Kasi nga talagang parang mas masaya na merong nakaupong tao doon kaysa kulay puti lang. Di ba? Mas maganda na puro itim yung nakikita mo kasi yung mga buhok ng tao. Kaysa yung puti na empty chair. Nakikita niyo ba yung multitudes na yon? Kaya ibig sabihin yung 200 plus na Arcadians at yung 400 plus na PUPians at yung 600 plus na mga taga-TCU. In total ay 6, 7, 8, 1, 2. Estimate na 1,300 young people ay darating ang panahon, pag in-open cell natin sila, ay kaya natin silang dalhin dito kapag Sunday. Amen ba? Amen. Hindi lang sila pang midweek kasi talagang hindi pa nila masabi sa kanilang magulang na talagang mag-church kami dyan. Pero darating ang panahon, pagdating ng linggo, pag ito na open cell at nakita niya na talagang worth it, na talagang ibigay ang buhay sa Panginoon, kahit linggo, talagang ipagpe-pray niya yung papayagan siya para makapunta siya dito ng Sunday and multitudes are coming. Tama ba yon? Amen? Kaya kapag nakita mo yun na unti-unting dumarating yung taga-Arcadio, taga-TCU, taga-PUP at umuupo sila dyan ang Sunday,
Ibig sabihin, nung pag na-envision mo yon, alam mo ba, kapag na-picture mo, sa picture na yon, para matupad yun, ang dami mong naiisip na mga maliliit na picture din para matupad yung big picture na yon. Tama ba? Para matupad yung big picture na yon, nakikita mo ang sarili mo na nag-o-open cell. At talagang hinahandelan mo na sila. At nakikita mo rin na nagpapa-encounter ka, nandun ka, nakatayo ka sa gate, tapos, pirma kayo dyan. Okay? And hawak may 400 na kayo? Okay, 400. Wala kayong 400? Ate, kuya, wala daw 400. Iba? Iba na, nai-imagine mo, tapos nai-imagine mo group guide. Ay, naku, baka kukunin na ako ni Pastora Lynn ngayon sa encounter na group guide. Kasi marami akong delegates na ipapaano, kaya baka malamang nito sa August, kung hindi sa August, sa October na encounter, group guide na ako. Kasi marami akong dadaling mag-encounter doon, taga TCU. Amen ba? Dapat yung big picture na yon, nagkakaroon ng mga maliliit na picture na nai-imagine mo para mabuo yung big picture na yon. And that is vision. And vision ay talagang full of details yan. Kasi kapag na-envision mo, nakita mo, lahat ng detalye, nakikita mo talaga. And that is vision. When God said na talagang dadali niya ang multitudes, ay dapat talaga nakikita natin. Paano natin makikita yon? We should be a man of the Word of God. Dahil sinabi ng Panginoon, paniniwalaan mo. Marami bang sinabi ang Lord sa salita niya? Ano sa tingin mo? Sabi niya, I will bless you. So, ibe-bless ka ng Panginoon. Sinabi ng Lord, I have a great plans for you. Kahit wala kang trabaho ngayon, kahit parang naggaganong-ganon yung pag-aaral mo, ibig sabihin, nababali ba yung God has a great plan for you? Hindi. Hindi kalooban ng Panginoon na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin kalooban na naghihirap ka. Kasi sabi niya nun, I have the best plan for you. A good future. Ibig sabihin nun, ang plano ng Diyos, magkatrabaho ka, kumita ka ng pera, kaya kahit wala kang trabaho, i-imagine mo sarili mo, saan kaya? Ano kaya dito? Palagi ko, eto na. Di ba, ibig sabihin nun, na-i-imagine mo lahat ng mga bagay na gagawin ng Panginoon. Kasi, kailangan, if you want to become a man of vision, matuto ka na paghawakan mo ang mga salita ng Diyos. Sino dito, in love ka sa Word of God? Sabi nga ni David, as the deer pants, alam niyo yun, sa Psalm, sinulat niya yun, as the deer pants for streams of water, so my soul long for thee. Kung paano daw uhaw na uhaw ang isang usa, ganun din daw na siya, uhaw na uhaw siya sa presence ng Lord. Naranasan nyo na ba yun? Nagigising ka ng umaga na talagang excited ka buksan ang cellphone mo, ang Bible mo, kasi magbabasa ka ng salita ng Lord. Naranasan mo naman na meron kang problema at nagmamadali kang buksan ang Bible kasi alam mo, for sure, yung problema mo connected dun sa babasahin mo ngayon. Naranasan mo na ba yon? Na ako, meron akong ganung mga moments pagising mo, ko yung board ngayon pala, excited na akong basahin kasi alam ko makakapag-encourage sa akin, makakapag-stir up sa akin yung babasahin kong salita ng Panginoon. Dahil all things work together for good to those who love Him or love God. Di ba? Ganun yun. So, they believe the Word of God. Joshua and Caleb, they believe the Word of God. Kaya pag sinabi ng Panginoon, magiging cell leader ka at merong nakapagsabi sa isa encounter, nilehans ka, I can see you as a network leader. Meron bang network leader na hindi nagde-devotion? Ay be, kung nakikita mo na yon, na-vision mo yon, na-envision mo, dapat talagang ang devotion mo, kung ang member mo, cell member mo, ganito lang ang reflection, ikaw ang reflection mo, ganun, 2 pages. Diba? Ang masama niyan, wala kang devotion. Diba? Hat na hat pa sa'yo yung mga bagong dating sa church. Pag network leader ka, ibig sabihin, imagine yourself na talagang bine-bless ka ng Lord. Kaya ngayon palang wala na yung poverty mentality sa'yo. Sabi mo, kuya, meron ka pang pamasahe? Sabi nung network leader mo ngayon, hindi ate, okay pa. Meron ako. Kaya ko to. Naks naman. Kasi tinitrain mo na ikaw ay network leader. Kasi pag network leader, talagang financer din yan. Tama ba yon? Amen? Kaya kahit 50 pesos pa lang ang pera mo, ngayon ate, wag mo akong bigyan ngayon, 1 week, wag. Naks naman. Kasi tagang titipirin mo yun kasi paano ba ang feeling nung hindi humihingi o sinusuportahan? Tagang i-feel mo yun. Kasi sa network leader ka nakita kang gano'n. So you will train yourself and you will act like that. Kahit wala pa. Hindi pa nangyayari. Talagang gagawin mo na. Meron nga kaming napanood kahapon. Pag meron kayong time, ini-endorse namin ni Pastor Ramillion, yung God's Not Dead. Nakakaano eh.
God's not dead. Yung, tungkol sa isang professor sa philosophy at yung estudyante na hindi niya talaga maisulat that God is dead. Kahit ako, hindi ko isusulat yun, ha? Kahit ibaksak mo pa ako, hindi ko isusulat God is dead. Saka naranasan ko mismo yun, eh. Philosophy teacher ko sa lahat tahimik, eh. Kanayan debate, talaga ba nag-exist si God? Hindi. Bible, sinulat lang ng tao yan. Yan. Tagang pumuputok yung ano ko, tagang ang bilis ng tibok ng puso ko eh. Hanggang sinabi ko talaga na, tatayo ako, magtataas ako kamay, hindi ako makakatiis talaga. Tagang ako lagi ang nakatayo, lagi ako nagdi-discuss. How can you tell that God exists? Sabi ko, the creation. Di ba? You can feel it. Tagang lahat, alam mo nangyari, lahat dos pataas, pababa. Ako lang ang, nakalimutan ko na, 1.5, 1.75. Ako lang. Akala nila ako ang pinakamababa dahil ako ang salita ng salita. Pero ang gusto pala ng professor, sinasabi mo yung sarili, ine-express mo yung sarili mong philosophy. O, di ba? Pero I'm willing to risk myself, yung grade ko, dahil gusto kong ipagtanggol ang Panginoon, di ba? So ikaw, you will see yourself as such na talagang you can stand up for Jesus. Alright? So you need to believe that God, the Word of God, at talagang, pag itong plano niya, kaya mong paniwalaan yon. Amen? So kung ito ang sinabi ng Lord sa'yo, you will be a leader of leaders. Dapat tatayuan mo na ngayon yon. Dapat ganun ka umupo. Leader of leaders. Next. Dapat ganun ka magsalita. Tinetrain mo ng sarili mo. Sino dito nagsasalita sa harapan ng salamin? Nagpipreach, hindi kinakausap mo yung sarili mo. O kaya nagpa-practice ka, pag nagbabasa ka ng Bible, malakas. Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Tagang feel na feel mo pa. Kasi nakikita mo yung mga pastor na nagbabasa ng Word of God dito, feel na feel eh. Pag drama yung binabasa, drama rin, nag-iiba yung tono ng boses. Bakit po, Lord? Ngayon, anak, itong gawin mo. Di ba parang, ang sarap, gayahin ko nga yun. Talagang maganda na nanaramdam yung salita ng Diyos. Gagawin ko yan. I will do it. So envision yourself as such. Kung ano sinabi ng Panginoon, panghawakan mo yon. Alright? Amen ba yon? Number 2, they have a different way of seeing things. If you want to become a visionary, ang paningin mo talaga, kaiba sa maraming tao. Yung 10, nakikita lahat ng higante. Pero si Joshua at si Caleb, ang nakikita nila ay talagang tumitira sila dun sa lugar na yon. Ano bang ibig sabihin ni Caleb na we can certainly do it? Ibig sabihin, nakita niya na nagtatayo na siya ng tent doon. Tama ba? Kasi sabi niya, magagawa natin yan. Kung sasabi niya, ibig sabihin na envision niya, nagtatayo siya ng tent, may mga flock na sila doon, meron siyang pinapakain na tupa, meron siyang daladalang mga tupa doon sa green pasture. Nakita niya lahat yon. At nakita niya patay na lahat yung mga higanteng nandoon, yung malalaki ang katawan. And yan ay nangyari kasi iba ang pananaw nila. Ibig sabihin, if you are a man of vision, of vision, ibig sabihin yan, iba ka magtumingin kesa sa mga nakakarami. Halimbawa, sabihin sa'yo, pupunta tayo ng PUP. Itong gagawin natin. Sabi ng leader mo, nakikita ko, makakakuha tayo itong month na ito ng mga, makakabuo tayo ng mga 20 sales. Kasi 12 kayo, tigdadalawa lang makuha niyong sale sa PUP. Okay na, I can see 20 sales dun sa PUP. Pagdating sa'yo, naku, parang nananaginip lang si kuya. Parang panaginip na yan. Parang 20, imposible yan. Grabe. Ano sa tingin mo? Posible kaya yon? Itigil mo nandito, 10 tayo, estudyante, 2 lang yung trabaho. Paano bubuhay yung 20 sales sa PUP? Parang lahat na, yun ang, puro negative. Naku, yung isang co-12 lang natin magaling magsalita eh. Ikaw, nakikita mo ba sarili mo nagsasalita sa 20, 30 tao? Ako, ewan ko ha, ako hindi ko nakikita sarili ko nagsasalita niya. Okay, ganun ba ang spirit ni Joshua at ni Caleb? Pero sila, they have a different way of seeing things. Ibig sabihin, pag meron kang nakita, ibig sabihin nito ay talaga, vision is beyond the things we see in our physical eyes. Yan. Ang vision ay hindi siya kapareho nung nakikita mo sa physical eyes mo. Ganon ang vision. It means
vision is always God-size. Sabihin nyo nga, God-size. Okay, bigyan ko kayo ng example para maintindihan nyo. Ano yung sabihin? Ano pinagsasabi ni Pastor Alin na ang vision is God-size? Okay, bigyan ko kayo ng example. Noong araw, nakikita ko ang sarili ko, nung ako'y nag-aaral pa, I see myself as an ordinary employee. Alam mo ba, nag-aaral pa lang ako ng college, high school. In fact, nag-umpisa tong vision na ito. Itong na-envision ko sarili ko nung high school pa lang ako. Sabi ko, lagi ko na-envision sarili ko, naglalakad ako sa Makati, naka-high heels, naka-mini skirt, naka-stocking, naka-blazer, tapos lumalakad ako ng mabilis doon. Tapos nakapunta pa ako ng Hong Kong, Singapore, ng mga ano ko. Talagang sabi ko, talagang feel na feel ko Makati. Talagang dyan sa Ayala, magtatrabaho talaga ako dyan. Talagang naka-high heels. Kahit mahirap, lagi ako naka-high heels. Tapos napunta ako sa mga opisina. Nakita ko, lagi may hawak ng ballpen, nagaganon. Ay, sir. Sabi ko talagang gusto ko to. Gusto ko maging office girl talaga. Talagang in-imagine ko yan. Pero never in my mind na na-imagine, sabi ko, magiging talagang empleyado ako sa Makati. Pero alam niyo ba, God-size, ang iba'y nakikita ng Lord sa akin eh. Nakita niya ako, na dito pala ako papunta sa Tanyag. Na nakita pala niya ako as a full-time worker. And kita niyo yan, another thing. I see myself, sabi ko, full-time worker ako. Tinanggap ko yung pangitain ng Lord sa akin yun. At nilakaran ko talaga. May time na nag-decide ako, I will decide ngayon na I will become a full-time worker. Nung naging full-time worker naman ako, sabi ko, ako ang magiging pinaka-committed na worker ng Lord. Talagang kung lahat umuwi 9 o'clock, ako uuwi ako alas 10, 11 o'clock. Ako ang huli talaga laging uuwi dito sa church, Itagay, sa Bato, Lord. Talagang pangako ko yan. Ako ang pinakamasipag na full-time worker. I envision myself as such. Kaya talaga namang, kahit buntis ako, naalala ko may mga picture pa dito. Sabi ko, sakit na ng balakang ko. Talagang yung mga banner, isasabit, linis ng church. Noon talagang, syempre, full-time ka na, ikaw rin tagalinis. Ngayon kasi, noong araw, dahil konti pa lang ang worker, wala pang G12, wala pang mga division network na maglilinis ngayon. O next, imagine mo, 12 network ngayon ang umiikot. Pero nung panahon namin, full-time worker ka, linis mo rin. Arrange mo rin ng chair. Talagang, pagkatapos nun, ikaw pa mag-a-arrange ng lahat ng mga big events. Talagang, lahat yung all around ka. Minsan, nabuntis ka pa. So talagang, ang sakit ng balakang mo. Bukod doon, sumasakit na rin yung kasi kailangan ng magpa-breastfeed ka. Grabe yun. Imagine mo, dumating ka dito ng 9 o'clock, 8 o'clock ng umaga. Tapos uuwi ka ng alas 10 ng gabi. Ako hindi alam ng mga lalaki yung sinasabi ko, pero grabe talagang sakit no. Talagang sa jeep pa lang. Talaga para gusto ko na takbuhin yung anak ko eh. Para talagang puputok talaga sa sakit, di ba? So, alam mo yon and sabi ko, I will be like that. At hindi ko nakita that the vision of God that He has for me, ay more than that. Sabi ko, magiging very committed akong full-time worker. Pero ang vision pala ng Lord sa akin is to become a pastor. Nung pastor na ako, hindi ko naman inisip. Akala ko, pastor ako. Ginawa akong pastor ni Pastor Jerry. Associate pastor ako. Ako ang pinakamagiging masunurin na associate pastor. Talagang, wala talaga akong inurungang meeting. Kahit masakit ang ulo ko, meeting, sige, meeting. Hindi ako a-absent. Pag sinabi ni Pastor Lynn, ito, i-arrange ko talaga yung pag mayroon akong schedule, ika-cancel ko yung pastor, nandiyan po ako, pwede. Wala akong hinindian. Pag sinabing, kailangan ito, ako magpapagana ng lahat. Ito kailangan, ito ganyan. Para talagang, alam mo yung parang secretary ka ng isang boss mo na gusto mo talagang consider it done. Wala kang problemahin, boss. Parang gano'n. So, wow, associate pastor. Sige, yun. Pero hindi ko ini-expect na magiging local pastor ako. Anong pinapoint out ko dito? Ibig sabihin, pag nag-envision ang Lord, it is always God-size. Meron ka nang na-envision, pero pag dumarating na siya, yung katuparan ng vision na yon, it is always beyond your expectation. Lakpas pa dun sa ina-expect mo. Marami sa atin, di ba sabi natin, punta tayo, Arcadionite. Di ba, dadalhin natin dito, pero di natin in-expect na, mapa, talagang wala nang upuan. Meron ba nag-expect na gano'n? Sino? Praise the Lord, no? Meron ba dito talagang, ini-imagine mo na talagang, pati yung aisle, nilalagyan natin ng upuan, tapos, meron ba nakapag-imagine? Sino dito hindi mo in-expect na gano'n?
Because vision is God-size. Always God-size. Nung pumunta tayo ng PUP, hindi ko rin iniisip na pati yung bleacher magkakaroon talaga ng tao doon. Sa akin nga, parang tuwan-tuwa na ako na puno yung court yung center. Tapos hindi ko rin iniisip, yung sa TCU, sabi ko, Kuya Ador, masyadong marami nga. Bawasan natin yung chair doon sa may bandang likod. Sabi, bawasan natin. Pero parang nilatag din, di ba? And talagang noong yung alam mo nga yung tumugtog na yung nag-countdown, tapos biglang nagsigawan yung mga young people kayo. Tapos tinaas niyo yung mga ilaw nyo. Parang sabi ko, parang hindi ko na-imagine to ha. Although sabi ko, Ate Isa, parang ganda ng ilaw na yun, bigyan natin lahat. Pero parang, nung nagsigawan na, parang hindi ko inisip na talagang, wow, ito pala yung big party na neon party talaga. Talagang hindi, kulang pa yung inimagine ko. So, the vision that God has for us is always God-sized. Kapag dumarating na yun, laging kapos, pati yung imagination mo at pag natupad na yung reality na yon. So, sino dito ang excited doon sa paano mo titingnan yung mga sinasabi ng Panginoon sa buhay mo? Diba? Because it is expected, if you want to become a man of vision, you have a different way of seeing things. Talagang, at pag iba na ang paningin mo, iba pa rin ang Lord kung paano siya titingin sa'yo. Okay, last, number 3. They have the same spirit. Actually, sinabi sa Numbers chapter 14:23, opposite. Pero basahin natin ha. Not one of them will ever see the land I promised on oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. Imagine mo, pag pinagdudahan mo ang sinabi ng Lord, bukod sa hindi ka na magiging man of vision, magagalit pa ang Diyos sa'yo. Ano ang naging parusa doon sa lahi? Doon sa lahat ng nag-murmur na hindi natin kakayanin pumasok sa promised land. Grabe, parang imposible yung sinasabi ng Lord. Anong naging parusa sa kanila? All of them, sa generation nila, lahat ay mamamatay. Hindi makakapasok sa promised land. If you want to become a man of vision, kailangan matutunan natin panghawakan ang salita ng Diyos no matter what. No matter what. Or else, hindi ka makakasama dun sa katuparan ng vision ng Panginoon na yon para sa iyo, sa buhay mo, at para sa church. Sabi dito, but because my servant Caleb has a different spirit and follows wholeheartedly, I will bring him into the land he went to and his descendants will inherit it. Sino ang nakapasok sa promised land? Si Joshua at si Caleb. Alam niyo ba si Caleb ay hindi ka-batch ni Joshua? Alam niyo ba na si Caleb ay hindi young people katulad ni Joshua at yung mga nakapasok sa promised land? Si Caleb ay matanda na. Kabatch niya ang lahat ng mga namatay na hindi nakapasok sa promised land. Pero dahil kakaiba siya tumingin, iba ang spirit ni Caleb dun sa generation niya. Nakapasok siya dun sa mga, kasama siya ng mga young people na nakapasok doon sa promised land. Sa tingin mo kaya kapag naging man of vision ka, kahit matanda ka na, kahit young people, nakikisabay-sabay ka pa rin. Ganun pala ibig sabihin ng visionary. Sino dito gusto mo maging katulad ni Caleb? Kahit talagang 50 ka na, 60, 70, ang kasama mo pa mga 30, 20, 17, 16, pababa ng pababa, di ba? Ibig sabihin lang nun, you are as vigorous as before. Ganun ka pa rin kasigla at hindi namamatay yung mga nakikita mo para sa Panginoon. Meron lang akong ibig sabihin dito. Bakit ko ginamit yung they have the same spirit? I'm referring to, nung sinabi niya kasi Caleb has a different spirit, ibig sabihin, different siya dun sa other 10, sa iba niyang mga kasing edad. Pero yung sinasabi kong they have the same spirit, I'm referring to Joshua and Caleb. Magkapareho sila ng puso, ng damdamin. Alam niyo ba, mayroong magandang example dito si Bishop Oriel. Sabi niya, tingnan natin si Elizabeth saka si Mary. Binanggit ni Ate Je kanina si Mary. Nung nabuntis si Elizabeth, nauna si Elizabeth, tama ba? Kasi ang nasa sinapupunan niya ay si John the Baptist. Tapos sumunod si Mary, and si Mary, dinalaw niya si Elizabeth, at nung nagkita sila, narinig niya si Mary, narinig yung boses, nung narinig ni John the Baptist, yung boses si Mary, alam niyo ba na gumalaw si John the Baptist? Sabi nga, nag-leap for joy. Meron na ba kayong nakita na tiyan?
Siguro yung galaw na hindi lang umaalo. Kasi pa nag-leap for joy yung bata, ibig sabihin parang, gumanon talaga. Di ba? Nag-leap eh. Ibig sabihin, gumanon, parang na-excite siya si Jesus, yung partner ko, nandiyan na. In the spirit, alam mo, ang bata daw talaga, may spirit yan. Kaya treat your children as an adult spirit, sabi sa parenting, pagkakaanak kayo. Ibig sabihin, kahit parang wala pang muwang yan, pero may espiritu na yung, at walang baby spirit. Pag baby ka, baby rin ang spirit mo. Walang ganon, ha? At pag tumanda ka, uugod-ugod na rin yung spirit mo. No, spirit nga yun eh. Wala, hindi ganun yun. Hindi nagkaka-wrinkles ang spirit at hindi rin dumedede ang spirit. Kaya ibig sabihin, they have the same kind of spirit si Jesus, saka si John the Baptist, tagang mag-partner kasi sila. Kaya itong nakita ni John the Baptist, tagang bigla talagang, siguro nagulat din si Elizabeth, pumadyak yung anak niya. No? Ganun, nagka-excited. And if I may challenge you, young people, if you want to be a man of vision, if you want to become a man of vision, a visionary, be with people who are committed and dedicated to the Lord. Be with people who are in love with God and excited for God. Doon ka dapat nag-dedicate. Ang ganda ng illustration ni Pastor, di ba? Sabi niya, sa sobrang dedicated niya, talagang dahil ito na pinakita ng Lord sa kanya, nawalan siya ng time na pag-usapan yung mga crush-crush. Kahit nga daw minsan mayroong nagkakagusto sa kanya, hindi niya napapansin, may gusto pala sa kanya. Nako, sino dito ang lalaki na talagang pansin na pansin mo? At babae na talagang kitang-kita mo. Bilang na bilang mo sa mga kamay mo ang nagkakagusto sa'yo. Baka nga kasi ang attention mo parang laging nandoon. Kahit nga minsan hindi ka pa gusto, akala mo gusto ka na eh. Kasi yung attention mo nandoon. Naalala ko nung young people ako, nung wala pa akong muwang sa mga crush-crush, pero parang meron akong kabarkada noon, na kahit saang lugar may crush siya. Kinig pa na yung kwento niya sa akin ang buong araw. Alam mo rin yung crush ko dun sa Kainta? Okay, may crush sa Kainta. Alam mo yung crush ko dun sa Arellano? O may crush sa school. Okay, alam mo yung crush ko sa church? May crush sa church. Ay, bakit? Parang ang tinanong ko siya minsan, pwede bang maraming crush? Di ba dapat isa lang? Kasi ako noon, parang isa lang. Parang love ne, no? Isa lang talaga ako mag-crush. Crush pa lang, loyal na ako eh. Sabi ko, pwede bang marami? Oo, ang crush naman, marami yan. Humahanga ka lang naman. Ganun ba? Simula nung araw na yun, ang dami ko na rin crush. Taga, buong araw wala kami pinag-uusapan. Uy, alam mo si ano yan. Uy, pinansin ka ba na yan? Taga, lahat, buong maghapon, grabe, umuusok yung telepono. Yung tita ko nagkakandadilat-dilat na sa amin. Tagang galit na galit ang mga matatanda pag umuusok yung telepono, di ba? Wala kami pinag-uusapan kundi crush lang. Pero alam nyo, if you want, look for people, na ito yung tinatawag, sabi ni Bishop Oriel, kindred spirit. Ibig sabihin, kapuso, kapamilya, di ba? Kapatid. Ibig sabihin, yung talagang in love sa Lord, committed sa Lord. Alam mo, samahan mo yung taong lukewarm. Mga 1 to 5 days, lukewarm ka na rin. Kaya kung gusto mo na maging man of vision ka, sumama ka dun sa mga tao na ang laging sinasabi, pinag-uusapan, grabe yung cell natin, ano yan? Ano kaya dapat natin gawin? Grabe yung ano natin, bisita natin sa PUP, paano kaya natin mako-consolidate yon? At kapag dumikit ka dun sa mga tao na laging merong na-envision for the kingdom of God, asahan mo, ilang araw lang ang lilipas, magkapareho na kayo. Dahil sabi nga sa Bible, nagkakakiskisan kayo ng spirit. Nagkakapasahan kayo. Yung init niya, talagang umiinit ka rin, nagiging passionate ka rin para sa Lord. And I want to close dito sa verse na ito. Sabi sa Joel chapter 2, verse 28, "After this, I will pour out my spirit on all kinds of people. In the last days," alam mo yung maraming nagsasabi, alam ko pag young people ayaw pinag-uusapan na huling araw na ito. Kasi pumapasok sa isip nyo, magtatrabaho pa ako, pastora, mag-aasawa pa ako. Parang ang daming pang gawin sa personal na buhay mo. Pero alam mo yung reality, meron na akong binabasa kanina, I think sa Isaiah ba yun? Na parang dinescribe na sabi niya gano'n, after that dreadful day of the Lord, sabi niya, multitudes are coming. Sabi niya, multitudes darating. And it is happening right now sa setup natin ngayon. Talagang dumarating yung mga, grabe, maraming church na G12 at talagang wala silang ibang isip. At ngayon lang tayo naka-experience dito sa church natin, ang bukang bibig ng mga young people natin ay sell.
Kanina nga si Ate Karen, sino nakapakinig kay Ate Karen? Taas ang kamay kanina sa post-encounter. Grabe, akala ko naiiyak eh. Inaabang ako, umiiyak. Nagagawa ko, nire-review ko yung outline ko eh. Tapos ako, umiiyak si Karen. Punta ako sa pinto, nakichismis muna ako. Talagang pilit kong pinapakinggan kasi nag-garble yung boses. Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Kaya, akala ko sinishare yung yung love story nila ni Kuya Francis eh. Kasi knowing the will of God. Ba, ang bukang bibig pala, yung ang laman ng puso, yung cell. Tama ba? Tama ba ako ng pagka-gets? Kasi one time talaga naiyak daw siya isang mid-eye rock. Kaya pala, nakikita ko, umiiyak si ate. Ko, bakit kaya may problema? Yung palang iniiyak niya, parang ang daming pumupunta dun sa mga iba, talagang nagyapusan dun sa, tama ba ako ng story, pag-agres, so nagyayapusan sa kanila. Eh, sino ba naman hindi maiiyak nun? Ikaw, di ka maiiyak? Di ba nakakaiyak nga yun? Parang, bakit ang dami din pumupunta sa kanya? Ako, wala pa akong cell. O baka wala dito yung mga cell members ko nasa ibang lugar. Parang nakakaiyak nga, di ba? And ibig sabihin lang nun talagang, sabi nga dito, ibig sabihin ay yung si Ate Karen is talagang masakit para sa kanya yon. Ano ba yung kinaiiyak ng puso mo? Ano ba yung masakit para sa'yo? Kasi sabi nga nun, multitudes are coming. Ano ba yung laman ng puso mo ngayon? Nanaisip mo ba na talagang sumama dun sa mga tao na ang iniiyak ay souls for Jesus? O walang ibang iniiyak kundi yung mga personal niyang problema? Be with those people. Sabi nga, on all kinds of people, I will pour out my spirit. Ngayon lang tayo nakakita at ngayon lang namin nasaksihan para sa aming mga matatanda na maraming mga young people tumatayo dito nagpapasalamat kasi meron silang cell. At ngayon lang kami nakakita na merong umiiyak kasi nasasaktan siya na wala siyang cell. Noong araw naiiyak kasi, alam niyo po yung tinutok sa bahay, wala akong boyfriend. O kaya yung alam niyo po yung sa bahay namin, ito po kasi insecurity ko. Pero ngayon lang sa history ng All for Christ Church, ang daming young people tumatayo, ang pinagpapasalamat nila, tuwang-tuwa sila, meron silang cell. At talagang ang struggle na sinishare ay patungkol doon sa cell niya. Your sons and daughters will prophesy. Imagine, your sons and your daughters will prophesy. Nalala ko na si Isa, nananaginip yan noon eh. Hanggang ngayon ba? Di ba nananaginip? And then, sasabihin yung panaginip niya, alam ko si Kuya Jason, tama ba na panaginipan ni Ate Isa? Alright? And sabi, your old men will dream dreams. Kahit mala Caleb na mananaginip pa. Ito ang pinakamaganda yung huli. And your young men will see visions. And always remember, young people, the vision that you have, yung mga na-envision nyo ngayon, pag dumating yung reality, it means God's size. Beyond dun sa na-picture mo pa, ang gagawin ng Panginoon pag natupad yung reality na yon. Di ba marami sa atin nag-envision na, Lord, dapat magka-aircon na to. Nakita ko to, taga naka-aircon. Nakita niyo ba sarili niyo na naka-long sleeve kayo? Nakita niyo ba sarili niyo na naka-tights kayo dito sa All for Christ Church? Talaga naman, kasi ang init-init sa labas, pero tayo dito naka-tights tayo, tapos naka-boots. Hindi lang si Ate Kim ang maglalakas ng loob na gawin yan. Palagi ko, a woman of faith yun, no? Tagang nakikita niya na magkaka-aircon talaga tayo. Nakikita mo ba yung, nai-imagine mo ba yun? Nai-imagine mo ba na divide na tong room na ito? Kasi puro classroom na. Yung Sol 1 natin, hindi lang isang section, pero ang daming section na. Nai-imagine ba yung October na dinideclare namin ni Ate Isa na macro encounter? Makikigaya tayo, di ba? Anong sabi ng macro encounter? Lakpas ng 100 yung mga i-encounter natin this coming October. Naniniwala kayo doon? 1,300 young people. Nakakahiya naman sa Lord kung 200, di pa natin ma-reach para mag-encounter, di ba? So, sabi nga ni Bishop Uriel, sa panahong ito, sinabi niya to sa aming mga pastor, bawal ang pastor na hindi nag-iisip. Kung bawal sa pastor ang hindi nag-iisip, ibig sabihin nun yung parang bakante lang isip mo, hindi ka nag-i-strategize, hindi ka nagpaplano, wala ka na envision. Kasi once na nagkaroon ka ng vision, hindi ka mapapakali. Ma-excite ka lagi. Talagang lahat ng detalye na iisip mo kasi picture yun eh. Nakikita mo bawat kulay, nakikita mo bawat hugis. Yun ang ibig sabihin ng vision. Kaya lahat ng detalye nakikita mo. That's why you are excited to do things
like that. Di ba yung mga maliliit na bagay nakikita mo at gusto mong gawin kasi you are excited for that vision. Ibig sabihin, kung sa pastor, bawal ang hindi nag-iisip, bawal na rin sa mga members ngayon ang walang ginagawa. Tama ba? Kasi yung pastor, kung ang pastor mo isip ng mga gustong mga gawin, ibig sabihin, sino bang gagawa nun? Yung pastor lang? Tama ba? Yung pastor lang ba gagawa? Kami lang ni Pastorita nagbubuhat ng mga upuan, di ba? Hindi magagawa, hindi ma-accomplish yung IRAC na yun, di ba? Pero, pag nag-iisip na yung pastor, ibig sabihin, wala na ring tamad na member. Lahat kumikilos. If you are a visionary, you will hold on to God's word. Iba kayo tumingin, hindi kayo katulad ng maraming tao tumingin. And lastly, anong sabi doon? If you are a man of vision, ano mangyayari sa'yo? You will always be with people who are in love with God and excited for the Lord. At if you are a man of vision, ibig sabihin nun, lagi kang kumikilos. Lagi kang may apoy, lagi kang excited. And right now, sino sa atin dito na talagang gusto mo na malakaran mo yon? You want to be a man of vision or a woman of vision. Yung maraming ipapakita sa iyo ang Lord at pag may pinakita ang Lord, talagang para kasi John the Baptist, biglang kikilos at talagang maglilip for joy. Kasi meron kang nakita at na-excite ka doon. Meron ba dito parang namamatay na yung excitement mo? Ibig sabihin yan, kailangan mo ng vision. Totoo yan. Ako, every time na nawawala yung excitement ko, parang feeling ko routine lang ang lahat. Iniisip ko, sabi ko, ito ang time na kailangan mag-envision ako para sa church, para sa sarili ko. At pag ginawa ko yon, bigla ka talagang na-excite sa paggising mo sa umaga. Sino dito gusto mo maging excited ng paggising mo tuwing umaga? Amen. So if you want God na talagang ibuhos niya yung mga bagay na gusto niyang ipakita sa iyo sa personal mong buhay, a God-sized vision, gusto mong makatanggap ng mga ganun. If you want that, I will just challenge you, just stand up on your feet, and I will just pray for you, each one of you who will stand up that you are praying to God, Lord, give me a God-sized vision. Give me your vision, Lord, for myself, for the church, for my ministry, for my network, for my cell ministry, O God. Thank you, Jesus. Pwede ba kung tumayo ka, itaas mo yung kamay mo. Yung pagtaas ng kamay mo is an act of receiving something from the Lord. Yes, thank you, God. Lord, right now, we ask you in Jesus' name, dear Holy Spirit, Lord, bigyan mo ng kakaibang uhaw ang bawat isa po sa amin para po sa inyong pong mga salita. Lord, itaas mo po yung level ng faith po namin, Panginoon, para lagi po namin pagtitiwalaan ang bawat salita mo na sinabi mo sa aming buhay, O God. Lord, if you said in your word, O Lord, that you will bless us, O Lord, that you will make our name great, Lord, so be it, Lord. Kiniklaim po namin yan sa aming buhay in Jesus' name, O God. And Lord, right now, O God, whatever you have in your heart, O Lord, whatever vision that you have for us, for each one of us right now, I pray, Panginoon, na idadrop mo to sa heart ng bawat isa, O God. Lord, we welcome your vision, O Lord, in our lives, O God. Kahit yung God-sized vision mo, O Lord. And I pray in Jesus' name, O Lord, that vision will cause us, O Lord, to work hard. Lord, talagang mag-pray, ipanalangin po namin yung vision na yan. At hayaan niyo po, Panginoon, na mabuksan ang aming mga mata, Lord, hindi lamang po sa mga bagay, Lord, na temporary, O God. Pero open our eyes, O Lord, for your kingdom. Yung mga gusto mong ipagawa po sa bawat isa po sa amin ngayong umaga, O God. Ngayong hapong ito. And Lord, right now, O Lord, we just want to thank you, Lord, sa lahat ng ipapakita mo sa amin, O God. I pray in Jesus' name that every morning, every time that we will read your word, every time that we will pray and worship you, Lord, you will reveal yourself, reveal your plans, O Lord,
sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, kiniklaim po namin yan, O God. And we are excited, Lord. We are excited, O Lord, sa mga bagay, Lord, na ipapakita niyo po sa amin, O God. All these things we ask, O Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lahat ng mga excited for that vision na tatanggapin mo ngayon at sa mga hinaharap pa, let's give the Lord a mighty shout of Amen. 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 Amen.